I'm the owner of Hey Kesi Washi Tapes. Yung Hey Kesi kasi, nagbibenta kami ng washi tapes. Washing means that means paper. So, hindi siya parang masking tape na madumi pagkadikit. And meron siyang iba't ibang designs and colors. Nag-start kami magbenta noong 2011. Nag-aaral ako nun. And kailangan ko sa thesis ko actually ng iba't ibang arts and crafts material. Wala akong washi tape sa Philippines nun. So, na-realize ko na ang ganda-ganda nung washi tape pero wala sa Philippines. So, bakit hindi na lang ako magbenta? Mas maganda kung mag-business kasi matutulungan mo yung sarili mo and matutupad mo pa yung dreams mo tapos makakatulong ka pa sa ibang tao. Isa din sa considerations namin yung, syempre, paano siya ibebenta kasi nga bago yung product sa Philippines. So, buti na lang, merong nagkaroon na rin ng arts and crafts fairs nun. So, nag-join kami, tapos yung ibang mga tao na alam na may washi tape, kunyari pag bumibili sila abroad, nagugulat sila na meron na finally sa Philippines. So, dun na rin nag-start. Isa sa pinakamahirap, kasi nga parang passion ko siya. So, pag ginawa mo siyang business, parang somehow, maapektuhan niya yung passion mo na parang nagiging stressful na or parang nagiging masyado ng seryoso. So, kailangan mo lang talagang tansyahin and kailangan may balance. So, kunyari, pag business, sige, seryoso ka sa business. Pero at the same time, kailangan mo din parang mag-make time for your passion na gumagawa ako ng jewelry, ng stoneware plates, kahit na walang fairs. Well, actually, dun din ako natakot kasi nga hindi pa siya kilala. Since crafter naman ako, alam ko na marami ding artistic dito sa Philippines na sayang pag hindi nila nagamit yung material. So, kaya din kami nag-start mag-hold ng workshops para ituro sa kanila kung paano gamitin yung washi tapes. Siguro yung advice ko lang sa kanila, unang-una, dapat naniniwala din sila sa products nila or kung paano nila ina-advertise yun, dapat ipapakita nila na ganun talaga yung product. Kailangan maging disiplinado ka, lalo na kunyari, kasi 26 pa lang ako. So may times na parang, instead na parang pumarty or parang lumakad kasama yung barkada, parang kino-consider ko na the following day, ano ba yung kailangan kong gawin for my business. Tapos, isa din doon, natutunan ko kung paano mag-deal with different kinds of people.